Okay. So, hindi yun yung pag-uusapan natin. Okay. So, yung pag-uusapan natin ay yung sa gitara kasi tulad nito yung ginagawa ko. Una, kailangan mo lang malaman yung basic. Yun lang talaga. Noon dati, ito basic lang to. Pero hindi guitar tutorial yung topic ko. Okay? Kasi nasa business tayo. Ibig sabihin, pag alam mo yung basic, kasi yung gusto kong i-tackle kasi, bilang isang negosyante, ano yung point of view ng isang negosyante? Ako personal kasi iba-iba naman eh. So ako personally, gusto kong ikwento ng mabilisan lang yung progress kasi syempre hindi pa naman automatic maturity. So nung kabataan ko, naalala ko, kasi di ba yung father ko, nakikwento ko sa mga vlog ko, nagsimula yan, empleyado siya, at the same time, negosyante siya. So, nakikita ko talaga yung struggle din, no? Bilang isang empleyado at bilang isang negosyante. Pero kung natatandaan ko, dati, nasa tao or nasa bata talaga siguro yon kung paano pinalaki or sa akin lang talaga yon kasi alam ko yung, agree naman siguro yung kapatid ko, no? So, magkaiba kami. Ako, naalala ko dati, high school, kahit pang elementary or high school, bibigyan ako ni mama ng 50 pesos, yung kukunin ko lang 20 pesos. Totoo to. Okay. Bibilan ako ng father ko ng Nike, magpapabili lang ako ng KP. Totoo to. Ganun talaga yung ganun talaga yung mentality ko. Iwan ko lang, no? Kasi, para sa akin, nakita ko kasi yung hirap kung paano kitain yung pera. Yun siguro yung advantage. Pag lumalaki yung isang bata, nakita niya na yung pera, hindi pinupulot lang sa daan. Hindi lang madaling makitain, hindi madaling... Nakikita mo minsan yung lungkot ng father mo. May ganun ako eh. So ramdam ko kasi, kahit di nagsasalita, ramdam ko. No? Kaya... Kahit yung school namin, nandun sa Bukidnon dati, sa Transville ako papunta dun sa Sait, Quezon, Nustra Señora del Pilar, may shortcut naman, nilalakad ko lang. So in short, ganun ako sa pera. Ganun ako. So, sige. Nung medyo, syempre, habang lumalaki, there comes a point in time na merong challenge na nangyari. Kasi syempre mahilig din tayo maglaro ng basketball. Basta, yung exhibition game yun dati. Tapos parang linapitan ako ng coach ng doon sa Cagayan de Oro, Corpus Christi. Tapos ang sabi sa akin after ng laro, sabi sa akin, ito yung 50 pesos. Kung gusto mo mag-varsity sa Cagayan de Oro, punta ka sa Corpus Christi. Ganun kasimple. So, 50 pesos, siguro makakarating ka na dati, medyo malaki na yun. Pero tama lang talaga pamasayan. So, in short, para hindi na tatagal, nag-decide nga ako na pumunta doon. So, just try to imagine, galing bukid, no? Bukid na bata, pumunta sa syudad na walang kakilala. Hindi alam kung ano yung madadatnan doon, pero andun yung brother ko that time. So, noon, wala pang cellphone. Basta binigyan lang ako ng ito yung address, ito yung puntahan mo lang. So, hindi ko na pwedeng isa-isa sa vlog na to kasi matagal. But in short, nakita kami ng brother ko, which is very thankful. Tapos, yun, wala namang problema. Kahit yun, hirap na hirap kami dati. Ganun talaga yung buhay, masaya. Pero naalala ko, pera, no? Kung paano hawakan yung pera. So, talagang tipid, no? Yung time na yan. Kasi hindi pa naman masyado, kasi nga high school pa, hindi pa masyado sa pera. Then, ilalakad ko lang doon. Medyo matipid talaga ako bumawak ng pera. Medyo matipid. Tapos, very understanding ako pagdating sa pera. Shortcut na siguro tayo dito. Nung siguro mga, high school pa din to eh. Gumraduate kasi ako working, nagtatrabaho habang nag-aaral. No, nung time university, basta dumating yung bago ako nag-graduate, yun yung nangyari, nakapag-aral ako sa Dunkin' Donut. Okay, nakapagtrabaho ako sa Dunkin' Donut. So, nagtatrabaho habang nag-aaral. Naalala ko dati yung sahod ko sa Dunkin' Donut, tapos nagre-rent kami ng brother ko.
talagang naka-compute yun. Kung ano lang yung, kung kailangan ko kumain ng noodles sa itong araw na to, hindi mo na kakain ng morning, ito yung kakainin ko. Budgeted talaga yung sahod ko. Budgeted, no? Kasi syempre, kailangan. Alam nyo, may tatawid siya May tatawid siya for the 1 month pag nagtatrabaho ka. But kung alam mo lang kung paano siya budgetin. So yun lang yan. In short, ganun ako. Then, pera, ito na. Medyo, syempre, medyo andun ka na sa buhay na medyo naging matured ka na, naging progress ka na. Gusto ko lang i-share to na kasi minsan sinasabihan tayong kuripot, sinasabihan tayong, basta may mga ganong word, diba? Hindi naman, wala naman sinasabi sa akin. Pero ito yung gusto kong maintindihan, Nung naging kami ng wife ko ngayon, ng girlfriend ko dati, syempre ex ko, pag kumakain kami sa medyo mahal, hindi talaga ako komportable. Ganon, di ba? Ganon yung dating ko. Kasi bakit tayo, di ba pagkatapos kumain, ayaw ko kasi ng pagkatapos, di ba gumastos, pagkatapos dadamdamin mo yung expenses, di ba? So, ganun yan. Kaya sinasabihan ako ng wife ko na napakakuripot mo naman. So, dumating yung time na medyo nagkamero ng konti. Pinakita ko sa kanya, nang bumalik kami doon, kumain kami. Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi kasi yan sa pagiging kuripot. Ayaw ko lang na gumastos yung time na yun na alam ko hindi natin kaya. So, ako kasi yung tipo na nabubuhay within yung sa, ano ba sa English, within our means. Kung tama ba yun, basta yun. Diba? Yun talaga ako. Kasi pag sumobra doon, kahit man kumain tayo na masarap, hindi rin ako mag-i-enjoy. So, mas mabuti pang wag na that time. Pero ngayon tingnan mo, kaya ko. Diba? So, masaya ako kumakain. Kasi ngayon, kaya ko. Alam ko, itong bill na to, maluwag sa puso ko na kumain tayo, gumastos tayo dito, na, na tama. No, tama siya sa point in time na yun, kaya ko siya. So, yung point of view ng negosyante, ganito lang yan, Sa pagninegosyo, lalo-lalo na sa paghawak ng pera, doon lang tayo sa kung ano yung ramdam natin na kaya natin. Huwag na tayo doon sa sobra. Kasi, oo nga, nag-travel nga kayo, nag-enjoy nga kayo, but the end of the day, hindi ka masaya. Kasi alam mo, apektado ka. So sa pagninegosyo, ganun din. Pag nagnegosyo tayo, we have to make sure sa numero natin, numbers pa rin. Ganun kasimple para sa akin. Numero pa rin. Pag ito pinasok ko, dito ako, ito yung gagawin ko, ito yung ito yung kaya. Kasi pag nag-dive tayo sa sobra, mapapasok tayo. Diba? So, ito yung karakter na alam ko, nang kahit maliit pa ako hanggang sa progreso, alam ko talaga yung direction ko, negosyante. Kasi, ganun ako at yun yung paningin ko sa pera. So, kung minsan sasabihan tayo na kuripot, etc., hayaan mo na lang. Kasi, yung importante, alam mo sa sarili mo na kung saan ka lang masaya. So, I think, parang joker yung content mo ngayon kasi nagigitara ako. Gusto ko lang mapakita na basic lang siya. So, I think natawid ko naman kung ano yung gusto ko sabihin. Gusto ko lang ipakilala kung ano talaga ako. At yun ako. At I think hanggang doon na lang. Sana may nakuha kayo. Maraming salamat. Goodbye.